Sa isang lugar sa Bulan, Sorsogon, meron tayong nakilala, isang pamilya na nakitira na lamang sa isang trapal sa gitna ng palayan. Kaya nga dali-dali ko itong pinapuntahan sa aking kapatid para alamin ang kwento. At napag-alaman ko nga si nanay ay may problema sa pag-iisip at si tatay naman ay may sakit. Kaya isang anak na lamang na maliit ang nag-aalaga sa kanila. Kaya sabay-sabay nating alamin ang kwento. Sana ay marami ka pang matulungan, Kuya Kens. Kami saludo sa'yo. Kahit na ano pa mang pagsubok ang dumating, kami ay naniniwala sa kakayahan mo. Ayan, isang maliwalas na umaga sa ating lahat, mga kalingap. Ayan po mga kalingap, yung video na po ito na ating na vlog. Ayan, pinapuntahan natin sa ating kapatid. Ayan, kasi malayo po tayo that time. Nakita lang po natin ang sitwasyon, kaya pinapuntahan ko po sa aking kapatid at sa aking mama para alamin po ang kwento. Kaya mga kalingap, bago yan, salamat muna syempre sa ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab. Ayan, samahan niyo po kami. Tara. Mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Sa pagpunta ng aking kapatid at ng aking mama, pinadalahan ko muna sila ng bigas at groceries para kahit papano makatulong ako sa kanilang pang-araw-araw. At dito na nga tinanong ng aking kapatid kung ano ang kanilang sitwasyon. Kaya napag-alaman ng aking kapatid na si nanay pala ay may problema sa pag-iisip at si tatay naman ay hindi nakakapagtrabaho ng maayos dahil mayroon ding sakit at mayroon silang anak na babae na maliit pa. Sa hirap ng buhay, dito na lamang sila nagsyatsaga na tumira sa isang trapal na malapit sa palayan. Kahit sa simpleng bagay na ating pinarating sa pamilyang ito, bakas at kitang-kita sa kanilang mga muka ang kasiyahan at panibagong pag-asa na dumating sa kanilang buhay. At aking napag-alaman na silang tatlo na lamang ang nakatira dito sa isang trapal na malapit sa palayan. At lalo pa akong naantig sa kanilang kwento na kahit ganito man ang kanilang napagdaanan sa buhay, sama-sama pa rin silang lumalaban. Kitang-kita ko sa kanila ang pagiging Pilipino kasi kahit gaano mang kahirap na sitwasyon na kanilang napagdaanan, basta't kasama ang pamilya, hindi sila sumusuko sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na malas sila sa kanilang buhay kasi swerte nila dahil nakaranas sila ng ganitong buhay na kinaya nila ang pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. At nakita ko sa batang ito na kung ano man ang mayroon sila ay tanggap niya at hindi na siya naghahanap pa ng masihigit pa sa kaya ng kanyang mga magulang. Lagi lang natin tatandaan na kahit gaano mang kahirap ang buhay, kailangan natin itong paglabanan basta't sama-sama ang ating mga pamilya. At dito ko nga nakita si tatay na umiyak dahil sa kanilang sitwasyon. Pero hindi pa rin sila nakakalimot sa ating Panginoon. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang
Iniyak na lang ni tatay ang kanilang sitwasyon dahil gusto man niya umangat sa buhay. Wala siyang magawa pero sinisikap pa din niya na matulungan at maangat ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang anak na babae. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Swerte pa din sila nanay at tatay dahil mayroon silang anak na marunong mag-unawa at umintindi sa kanilang sitwasyon. Kitang-kita naman natin ang sitwasyon na kinakaharap ng pamilyang ito. Natrapal na lamang ang nagsisilbing silungan. At kitang-kita din natin na delikado na ito kung sakaling may bagyo. At wala din silang magagamit, plato at lutuan. At wala din silang lalagyan ng kanilang mga gamit. At gustong gusto pa mag-aral ng kanilang anak. Ngunit wala naman silang kakayanan na mapag-aral ito at lalo pang may sakit ang kanyang papa. Napaiyak na lang ang kanyang papa dahil awang-awa sila sa kanyang sitwasyon. At mamamasdan natin na ang kanyang nanay ay tahimik lang na nakikinig sa pinag-uusapan. Lagi lang natin tatandaan na kahit gaano mang kahirap ang buhay, anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, laging nating tatandaan na kayang-kaya natin ito dahil nandyan palagi ang Panginoon na nakatingin sa mga napagdadaanan natin sa buhay. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, nanay at ate, sa buhay. Kasi balang araw, aangat din kayo at hindi papayag ang Panginoon na hanggang dyan na lang kayo. Kaya sipag at tiyaga lang at palaging manalangin sa ating Panginoon dahil hindi kayo papabayaan ng ating poong may kapal. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence. Sige, iyak mo lang ang bigat na nararamdaman. Asahang may makikinig at may balikat na masasandalan. Para kahit papaano ikaw ay mapangiti sa simpleng paraan. Kanyang mga payo ay nagbibigay lakas para kayanin mo yan. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kahit na gano'n man kalayo, kanyang tatawirin. Maiabot niya lang ang biyaya. Kung nalulungkot man ay ati dahil ligaya, kumakatok sa bawat